So, nilabas ni Dean Chase ang audio na kung saan na-capture na parang boses ni Bongbong Marcos yung tinutusok sa Jewetels. And then parang ina-assist ni Liza. Parang kaya mo yan, carry mo yan, ganon. Kaya lang nilagyan ni Dean Chase ng patong na soundtrack. Kaya naman parang ano, no? Well, maririnig naman natin at pakikinggan naman natin mga kababayan na parang boses ni Marcos Jr. and then boses ni Liza yung nag-uusap na para bang meron silang, kung i-imagine niyo, parang meron silang kasama sa room na foreigner, preferably black siguro, or people of color, kasi yung mga Latino at saka ang mga itim ay talagang biniyayaan ng naghuhumindig na katotohanan. Jibel! Pati yung mga German ba, biniyayaan din. Pero ang alam ko talaga itong mga itim, no? Itong mga, mga black nga, and mga Latino, mga Meksikano, ganun. Basta mga nasa Latin countries na dayo sa US, halimbawa. Yan yung biniyayaan talaga ng bonggang bongbong. Sana all na lang, no? Pero yung mga puti, bongga rin siguro, no? Bongga rin naman. Pero iba talaga yung birit, no, ng mga parang mga Africans, ganyan. Iba talaga ang kabonggahan ng kadakulaan, no? Dakong-dako, gidya kaayo, kadako, gidya sang iyang tiil, no? Kalaba pa sang iyang siki. Siki, tiil. Okay. So, may imagine nyo na parang either nakatuwad si Bonggang Bongbong, tapos merong gustong sumumbong sa kanya na ibang lahi, and then hawak kamay sila ni Ma'am She Calls. Tapos sabi niya, I think I can't take it. Parang gano'n, no? Tapos sabi naman ni Ma'am She, no, you can't take it. You like this. Parang gano'n. Oh my God. Really? Hindi kaya mga kababayan, noong kabataan pa ni Junior, ay bigla na rin talaga siya. Kasi hindi naman siya maskulado noon di ba? Parang anak mayaman din naman si Ngiwi noong kabataan, hindi siya mamuscle. Right? Parang lambutin nga siya Nag-iisa kasing anak na lalaki. Hindi kayo nakakontribute na puro babae ang nasa household, mapera ang kanyang tatay. Kaya siya naging lambutin. Right? Ang mga kapatid niya, puro babae. Meron pa silang Little Amy. I don't know kung sino yung Little Amy na yun, kung anong relasyon nila. And then si Madam Imelda na isang eleganteng babae, alam niyo kung ako'y bata mga ate at kuya, kaya alam ko na rin siguro na ako ay lambutin noon kasi mas nagagandahan ako sa laruang Barbie. Na-amaze ako sa gown ni Barbie. Kasi yung unang Barbie na nakita ko, naka-gown. Bonggang-bongga talaga. Hindi ako na-attract sa mga laruang robot-robot, mga car, mga ganon. Yung mga di battery na mga mga kotse-kotse ganon. Hindi ako na-attract diyan, hindi ako natutuwa diyan. Talagang nagtwinkle lang aking mata sa laruang Barbie. Pero elementary naman ako mga aking. No? And then nung high school, nakapanood ako ng Miss Miniverse. Sino nga yung napanood ko na Miss Miniverse noon? Parang si Charlene Gonzalez. Ay! Akala ko ba 19 lang ako? Basta tandang-tanda ko noon na na-starstruck ako nung si Charlene Gonzalez ay sumali sa Miss Miniverse. Tapos sabi ko, Pinay yan? Parang hindi naman Pinay ang ganda. Parang ibang lahi. Hindi naman ganyan ang mga beauty ng mga kapitbahay ko. Tapos si Charlene tangkad tapos parang, di ba, may lahing either mestiza or Latina or Phil-Am or whatever. Pero at least, di ba, yung nag-represent sa Philippines noon na si Charlene ay talagang, bonggang-bongga, ganda-ganda, no? So, amazed ako. First time ko makaparood ng beauty pageant at may representative tayo na napakaganda. Talagang tumatak sa isip ko yon, no? So, akla talaga ako nung araw. Anyway, going back kay Ngiwi, parang, pwede kaya na kung ako na-i-impress sa mga nakikita ko mga eleganteng babae, elegante ang nanay ni Ngiwi,
'Di ba, mala beauty queen din naman si Madam Imelda. Baka, 'di ba, na-inspire siya. Kaya naman yung mga naging jowa niya, mga beauty queens din. Pero, yung mga jowa niyang mga mistisahin, katulad na lang ni Claudia, 'di ba? Yung yung nasa yung nasa movie na ginawa ni Mangga, na girlfriend ni Ngiwi, na gusto na nga ni Senior na sila yung magpakasal, kaso mo napapunta si Ngiwi kay Ma'am Shi. Baka of all the girls na na-meet ni Ngiwi, si Ma'am Shi yung nagto-tolerate ng lahat ng kanyang trip. Baka kay Ma'am Shi, wala siyang itinatago. Right? Baka nga si Ma'am Shi pa nga nagturo sa kanya eh. Sa tingin ko kay Ma'am Shi, despite na maliit na babae yan, mapanakit yan eh. Baka mamaya si Ma'am Shi, ano yan eh, parang anong ang tawag sa ganyan? Para siyang, yung ano ba, dominante. Yung, di ba may mga role play, ganon. Siya yung, ano, yung mistress. Parang ganon, di ba? Mistress ba ang tawag dyan? Yung nang lalatigo, pwede ba yon? Di ba itong mga mayayaman, sari-sari yung mga trip nila? Di ba nasa ano yan, nasa mga, yung ano, 50 Shades of Grey. Ganon, di ba? Yung katulad ni Andy Bautista na nakitaan ng asawa niya na may panglatigo. Mga ganon. Di ba merong babaeng ganon? Parang ano siya, yung may nasa dulo ng dila ko. Parang mistress na. Parang nagsusuot siya ng mga leather na damit, black and shiny leather na damit, may latigo, tapos nang aalipin siya ng mga lalaki, nang lalatigo siya, o kaya tutusukin niya ng bonggang-bonggang dildo ang sumbong ng kanyang mga alipin. Parang siya yung top. That's the term. Shout out po kay Aka. Dominatrix. Yun nga. Dominant. Sabi ko ba kaya dominant? Dominatrix. Yung, ano tayo ng YouTube. Paparusahan tayo ng YouTube. Di ba ganon? Siya yung dominatrix something. Tapos may nilalatigo siyang mga aliping lalaki. May mga lalaki na ganyan ang trip. Ayaw nila ng babaeng yung pabebe. Ganon. Oo, ayaw nila ng mga babaeng mga Maria Clara, gano'n. Yung iyak-iyak, yung pa-sweet. Ang gusto nila, may mga lalaki na a-attract sa mga babaeng dominante. Yan, ganyan. Sodo machos kineme. Sodo machos, right? So, machos, masochism. Yon, ang hirap i-pronounce. Something like that. Oh, di ba? So, may mga masochism thing eh. May mga masokista, may mga sadista. Yan yon, 'di ba? Sadism and masochism, yun ba yun? Basta ganon. Sadomasochism or something. So, kaya na baka paparusahan tayo ng YouTube, hindi ko masyadong mabanggit ng bongga, 'di ba? So, baka ganon yung ganap. Tapos, kumbaga, para silang open relationship. Right? O sige, magjowa ka, magjojowa rin ako. Di ba sabi nga ni Cathy Binag, nagsiswing-swing yung mga yan, nagpapalitan ng partners. Right? Yung tinatawag nilang Voltes 5. Minsan nag-uusap pa yung mga lalaki yan, nakana na pala yung jowa, right? Nakana ko na yung jowa, nakana ko na yung jowa niya, something. Nag-exchange paper sila mga ating. Ay total, nasa anemika sila at maraming datong, di ba? Malay nyo, kasya ang kamao. Di ba may mga ganyan? Kasya ang kamao. Bushk! Bulwagang pambalitaan. Hello! Umi-echo na talaga ng bongga. Kasi ganun yan sa mga role play eh. Right? Yung mga alipin na lalaki, pwede rin baliktaran mga ting. Kung ang lalaki ang dominante, may mga babae rin na inaalipin niya, at game din yung mga babae. Minsan trip nga yun ng mga mayayaman. Kasi nga, di ba yung mga rich, parang hindi naman sila nakaranas ng hirap sa buhay. Hindi naman nila naranasan na, parang all their lives, parang sa buong buhay nila ay sila yung, di ba, sila yung sinasamba, sila yung pinagbibigyan, sila yung nasusunod. And then, gusto lang nilang makapag-try ng kakaiba
what if ako naman yung aalipinin? Pero of course, the reality is, walang pwedeng umalipin sa kanya kasi billionaire nga, di ba? Apakayaman. Sinong pwede mong alipin? So parang, pina-fantasize niya, na nakakaramdam siya ng Elia, nakakaramdam siya ng libido or what, 'di ba? Nililibugan siya sa ano, sa kapagka nagfa-fantasize siya na siya yung inaalipin. 'Di ba may gano'n? Malay mo, kunyari ang pantasya niya ay binibembang siya at wala siyang kalaban-laban. Mapalalaki, mapababae ha. So sabihin natin ang pantasya ni Ngiwi ay binibembang siya sa kagubatan at wala siyang kalaban-laban kasi 5 lalaki ang bebembang sa kanya at sumigaw siya ng bonggang saklolo walang makarinig. Mga tipong gano'n, kanya-kanyang pantasya kasi you fantasize things na hindi mo nararanasan. Right? Lalo na yung parang hindi mo ma-achieve. Tayo mga dayok-dok, nagpa-fantasize tayo. Ako, ganun ako eh. Nagpa-fantasize ako na mayaman ako, ganyan. 'Di ba, na nakahiga ako sa pera or whatever, 'di ba? That I have a driver and all that. Nagagala ako, 'di ba? Out of the country. Gusto ko magkape ngayong hapon sa Hong Kong. Makapagkape nga doon. Tara sa Hong Kong. Ganun kayaman. Fantasize na lang mga ating, no? Kasi nga hindi natin na-achieve. Sila gano'n din, may fantasy rin sila. Silang mga mayayaman na hindi nakakaranas ng hirap. May gano'n silang pantasya. So, well, they can turn it into reality dahil madatong sila. Siguro naumay na siya sa, yung kakanin kasi ni Ma'am Shi, parang ano na eh, no, bilasa na. Right? So, siguro kulubot na yung kakanin ni Ma'am Shi, makunat na, dry na. Or, look at, bago natin pakinggan si Dean Chase, look at Kris Jenner and Bruce Jenner. Di ba si Caitlyn na ngayon si Bruce? Tama? Bihis babae na yung si Bruce Jenner. Tatay ni na Kim Kardashian or stepdad. Si Kris Jenner, yung nanay ni na Kim Kardashian, pagkaganda-gandang babae. Apaka-sexy, apaka-bata despite na, kasi maraming pera kaya magpaganda. Despite her glamour, her beauty, her youthful physique and whatnot, si Bruce Jenner naging akla. Athlete yun eh. Biro mo yun, kalalaking tao, biglang naging babae, nagparitoke ng dibdib, nagpa-breast augmentation, nagpahaba ng hair. Babae na ngayon yung stepdad ni na Kim Kardashian, yung jowa ng nanay nilang si Kris Jenner. Pagkaganda-ganda ni Kris Jenner, kaya nung paumbukin ng kanyang kumbo, di ba? Kung ang kumbo niya layot na, pwede niya yung patabain ulit or gawing youthful ang kanyang bulaklak, di ba? Ito pa kayang si Ma'am Shi, ay kulubot ang liig, kulubot ang kilikili, kulubot lahat. Ay kumusta naman yung kanyang bibingka? So baka naumay na rin si Junior, no? Naghanap na lang ng panibagong putahe. Worse, ang gusto niyang putahe ay hotdog yata at hindi bibingka. Tama. Pakinggan natin si Dean Chase. Kasi before, mga atad kuya, naghihinala ako kung sino yung tinutukoy ni Dean Chase na isang world leader na binibembang daw, tinitira daw sa jewetels. And nandun yung jowa na nag-a-assist. Kasi parang meron ding isang foreigner na world leader, maybe a prime minister or a president of a certain nation. I think in France or somewhere. Maybe somewhere in Europe, right? May ganon na parang nagkaroon din ng issue na akla pala na nagpapabotong, nagpapatira sa likod. Okay, kalalaking tao pero nagpapatira. So, ilang buwan din yun na parang binline item ni Dean Chase, and now, pinroduce na niya, no, or inirelease na niya yung audio noong, kasi sabi niya may hawak siyang audio nung binablind item niya na binibembang sa duet. Ngayon, nilabas na niya. So, pakinggan natin si Dean Chase, at boses talaga ni Ngiwi. Let's listen. Pero napagtanto ko po na karapatan po ng bawat mamamayang Pilipino na malaman kung ano pong klaseng mga tao ang nasa loob ng Malacanang. Eto na nga po.
This Singiwit audio ko. was sent to me during kasagsagan ng pagsabog ng issue ni Paulo Tontoco. Kasi po, nag-reach out po itong person na to sa akin at sabi niya po, siya po mismo ay minessage para po sumali sa Sasali sa SEX Bembang. party. Na-verify ko po, as a matter of fact, I had met this person in person as well. And napag-usapan po namin kung anong nangyari. Ayun na nga po, you might have seen my video about this previously on my page. If you have questions about that, just go back to my video. Ayun na nga po, na-send po niya sa akin ito and verified this person is actually an SEX party goer. Oh. As a matter of fact, taga San Francisco po siya and always po siyang sumasali sa Folsom Street Fair. Now, what is Folsom Street Fair? Fair. Hindi ko po ito pwede sabihin dito sa video kasi po masyadong adult, but you can Google it. That's FOLSOM Street Fair. Yan po. Parati po siyang sumasali dyan. He's always present in the SEX party scene. Oh. And ayun po, naka-receive po siya ng message tsaka pinasali po siya sa isang private SEX party. At saka ito na nga po ang resulta nito. So again, before we go to that po, to the audio, let me just say, nakarapatan po nating bawat mamamayang Pilipino na pilitin po natin ang ating Pangulo na mag-take ng hair follicle test. Kasi po karapatan po nating malaman kung nasa maayos po na pag-iisip ang Pangulo natin to lead a country. Yeah. Kasi hindi po isang, dalawa o tatlong buhay lang ang minamanage niya. Ang dami pong buhay. 120 million. Buong bansa, buhay ng mga mamamayang Pilipino po ang nasa linya nito. Dapat po tayo magalit. Dapat po nating pilitin. Kasi ito po ang only way na malaman natin kung nasa tamang pag-iisip po ang Pangulo natin. Again, this video is up for interpretation and it's totally up to you. Oh. Ayan, i-authenticate. May ano eh. I think I can't take this. I think it's too big. Too big. Do it. You love this, right? This guy flew. This guy is umungol ng bonggang-bongga. I think I can take it. Sabi ng babae, do this for me. You love this, right? So, may bumibembang sa kaboses ni Ngui at sabi niya, parang hindi ko carry, sobrang malaki Tapos ang sabi, do this for me, sabi ni babaitang boses, nakaboses ni Ma'am Shi. You love this, right? Ha? Gusto mo to, Jiben? Sabi. Gawin mo to para sa akin. So sa madaling sabi, inielyahan din si babae kapag nakikita niyang binibembang si lalaki. Alam niyo yung torohan, mga ate at kuya, na may pelikulang ganyan, di ba, torohan, na may mga mayayaman na ang trip nila ay manood. Halimbawa sa isang lamesa, nakapalibot doon yung mga mayayaman. Sa taas ng lamesa, may nagbebembangan. They don't participate, they don't join the bembang, pero nanonood sila. And doon sila nakakakita ng satisfaction. Yun yung kanilang form of entertainment. Ngayon, is it just because mayaman lang sila, kaya, well, kaya kong bumayad para manood,
O magbimbangan kayo, manonood ako, magkano ang talent fee mo, magkano ang talent fee mo. O ikaw, 500? O ito 500 para may pang Noche Buena ka. Kasya na ito pang Noche Buena. O, 500 sa'yo, 500 sa'yo, magbimbangan kayo sa harapan ko. Is it because mayaman lang sila? Or because may ginagamit silang droga? Kaya sari-sari ang kanilang trip. According nga kay Miss Cathy Binag, nagpapalitan ng partners yung mga yan. Dahil naging, di ba, naging kaibigan naman ni Cathy Binag ang iba sa mga yan. At yung kanyang ex-partner ay kabarkada ng pamilyang yan. So alin, trip lang ba nila dahil mayayaman sila or sila ay may bisyo? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.